Oh, bakit na dito? Bakit na? Wala na kung Siyempre, nagiging pagkakilala natin ang mga isang pamilya natin gusto niya dito. Gusto natin ay malalaman ng kasi tama hindi. Gusto niyo, para malaman. Simula na ang kaysaysayan ni Ramon, pakinggan natin kung ano man ang mga bagay. Kakapasyak na ngayon at nilulutok pa rin sa Magandang hapon po sa kapatid. Nandito kay Jesus sa pamumuno ng aking mahal na Ama, Ama Eding. Ako po ay patuloy nagpapasalamat na hanggang ngayon, almost 1 week na so patuloy ako nagpapasalamat sa Ama at sa mga lahat at sa kapasnasan Diyos na nandito tayo magtulungan po para mga biyaya ay pinagkaloob sa ating mga kapasnasan. Anyway po, dahil po ang ating bansa sakop ng Roman Catholicism o Kastila noon, kaya ang una natin talagang pananampalataya ay sa tawag na Roman Catholicism. At noong paman, ako ay sinilang na ang aking kapanakan po ay May 8, that is the taong pista po ng Pututan, yung mayor dyan dati po ay lolo namin. At tuwing Sunday po ay dinadala ko ng aking lula upang po magsamba sa sambahan doon sa bayan ng Pututan. At ang spiritual kasi kung titignan natin, tayo po ay namumulat na tayo ay naniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos po Santo. Dahil po yan po ang ating namulatan nang tayo po ay sinilang dito sa lupa. So doon na po nag-umpisa po yung ating tawag spiritual na naniwala tayong may Diyos ang sanlibutan, naniwala tayong ating Jesucristo, siya yung ating tagapagligtas, at naniwala tayo na mayroong banal na Espiritu Santo na siyang tumalabay sa mga tao. So habang ako ay lumalaki at dahil po ay nabot out tayo sa ganong sistema na panampalataya ay may takot na po tayo sa Diyos. Dito po. At hanggang lumalaki po tayo ay nalalaman natin yung mga katuruan mula sa ating mga magulang at ninuno. At dahil po kami ay sinilang po din ako po sa middle class family, ngayon hindi naman hirap, hindi naman masyadong mayaman. At nagsusumikap lang po tayo upang pagka po ay makakainin po sa araw-araw. Hindi naman tayo po natutulog lang, kundi tayo po ay nagsusumikap. Kaya sa elementary po pala ako nasabi ko nang may trabaho na po tayo. Dahil ang lola ko, mayroon silang mga negosyo, sa side ng lola ko, may negosyo din. At ako po ay lumaki sa pamilya talagang may mga trabaho na gisnan. At kasi po pang-apat po ako sa aking magkakapatid. Nung 8 kami magkakapatid, at 7 kami lalaki at isang babae. So hanggang po ako ay nakaapak ng first year high school at lalo doon ko po naunawaan ng buhay po ay talagang kailangan daw sumikap ang tao upang mabuhay. Yun naman po ang sinabi ng Biblia sa Jesus nang nagkasala na si Adan at Eva, sabi ng tagapaglikha, ikaw lalaki, kailangan mo magpapawis ka, magtrabaho ka upang ang iyong partner, kasi dati helpmates ng partner, ibig sabihin sa babae. Ibig sabihin na dapat ang lalaki ay siyang magtrabaho din at sabi din sa babae dahil ikaw ay nagkasala at natukso ang lalaki, no, dahil mga anak kayo at habang kayo ng anak, kayo ay magkaroon ng kasakit sa panganak. So sa spiritual na bagay, habang tayo nabubuhay, dyan po tayo natututo kung ano mga bagay-bagay na ating natutunan sa paligid natin, sa pagsamba natin, at hanggang po ako ay lumaki po sa 4 na taon kong pagtrabaho bilang isang matadero. No, minsan naglalakad kami, kumukuha kami ng kalabaw kasi noong unang panahon na 1993, bihira pa yung mga sasakyan na malaking truck, mga kinakagahan ng mga kalabaw at hayop na aming dala sa, minsan lumalakad kami taga 2 oras, 3 oras, minsan sinasakyan din ng kalabaw, pag napako ng kalabaw, lakad naman kami. Hanggang po ako nakatapos ng high school ko po,
At dahil nga ako may savings na po, kahit sa ang sabi ng teacher namin na mag-camping sa Boy Scout, ako po palaging nakasama dahil meron akong personal savings, hindi na kailangan pang ang parents ko. Dahil pa ako may trabaho, parati ako ng Baguio, ng Cebu, ng Bacolod. Hanggang pagkatapos ko ng high school po, 1987, ay kinuha ko na aking data dito sa Greenwood Executive Village. Between yan ng Pasig sa Cainta, pero malapit sa Pasig City. At dahil nga nahuli ako sa akin yung pag-aaral, hindi ako nakakuha ng exam, sabi na humanap ka ng vocational muna dyan. Kaya ikot-ikot ako at nakita ko yung Meralco Foundation Institute at doon pa ako nag-aaral ng isang vocational na electrician. At habang natapos ko yun, sabi naman ng tita ko, kung maghahanap ka man ng trabaho at income din ang kailangan mo kung gusto mo, dahil bago lang kami doon sa subdivision, bihira pa yung mga sasakyan doon. Ibig nga ang tita ko, may owner, may kotse. Sabi niya, bibilang kita ng tricycle para mag-income ka na rin. So 1987, tapos ko ng 1998, namatay yung aking lola. Nakauwi ako ng Iloilo for 1 year ako. Pero nabakasyon ako dahil namatay na yung aking lola. So, nagbalik ako agad. Pagkatapos ng balik ko agad, ay nagpatuloy din ako. Yun, akong tagahatid sundo ng kanyang anak na nag-iisa. Disinta, nagpasyadero na ako. Hanggang gumawa ko ulit ng isang course ako, computer programming sa Pasig Catholic College. At dahil nga sa pagkatrabaho ko na yun, 1990 na yun, dahil na-overdose na ako lang trabaho dito, ako ng mga gawain. At nakikita kasi ng mga spiritual na nagasubaybay sa atin dahil ang aking mga inunod po ay mga manggagamot na sila. At 1990, doon ako nag-start, nagkasakit na ako. So, walang makagamot doon sa Maynila at pinauwi na lang nila ako para doon daw gamutin. So, sinamahan ako ng kapatid ko at aking lula, hinatid nila ako doon sa tahanan. Doon pa lang sa barko, gusto na kukunin ng mga spiritual na bagay upang matapos na daw yung aking kahirapan dito sa lupa. Sinundan pala nila ako mula sa amin. At sabi, nagpapakita minsan sila sa akin sa panaginip, mayroong hindi maganda, mayroong maganda. Yun tinatawag ng mga inkantohanan ng mga tao. So, ibig sabihin po, noong 1990, doon ako ng 12 class, totally naging sa spiritual, na talagang bin-order ako bilang isang manggagamot. No, alam naman yung mga ganung mga klase ay may mga pamahiin na dapat sundin. Naghanda ng mga sari-sari ng mga pagkain sa lamisa, pagkahabang lamisa, at binasbasan ako ng isang manggagamot. At doon ako nag-umpisa na nag-full-time din sa panggagamot. Doon na sunod-sunod muna sa akong na-order sa akin na matandang babae. Hanggang natuto na ako, doon ako natuto na ako. Kasi ang una kong divine healing massage therapy yung sarili ko. 1990 pa lang, nag-umpisa ang sarili ko, kung maganda sa akin. Then sumunod doon sa mga mag-anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, hanggang kumalat na. Hanggang nagpatuloy po ako sa ganun. So, always 4 years. Naging sa spiritual na doon na, sa spiritual. Pero marami pang nangyayari po. Kung isa-isay ko lang medyo mahaba pa, may konting katanungan. Kung meron kayo katanungan, kung gusto nyo, kung wala kayong katanungan, kahit magkasal ka lang. Ano sige? Ha? Hindi? O kasal ka lang kung... Kasi si Mami. Kumakain po ako. Kumakain. Sige. Nakakayan kasi isa yan ay ang simulain niya naging sinabi niya lahat at ngayon simula na siya sa pagkakamot niya. Yun na tapos yung mga bata siya sa pagkalat niya. Kasi kinakita niya kasi siya niya. Kasi wala mo kaya. Dahil wala kaya. Ang sabi na nga tuklasin ang umpisa hanggang tuloy. Ngayon, nasubiyang muna yung umpisa hanggang gitna. Kasi yung gitna yun, yun ang simula sa pagkakamot. Tama yun. Tama po. Pangako ng 1990 na yun, pagkatapos in-order ng gamot ako ng 4 na taon. Nang dumating naman ito mga missionary from Singapore, ito nag-evangelize na. Kasi sabi ko, basahin natin dito sa Bible, sa Episo, 11, sabi dyan, translate ko lang ulit.
open itong Bible ko para may konting verse lang po tayong babasihan. Ano? Sabi dito sa Episo 4:11, Psalms given to be a prophet, some given to be apostle, some given to be evangelist, sons given to be a teacher, sons given to be a teachers. May kasi po ang iba ay pinagbigyan bilang maging propeta, maging apostolis, maging evangelista, maging guro at maging pastor. So the time ng 1994 na yan, may dumating ng mga missionary from Singapore, that is natawang AG, Singapore, at nakapag-evangelize sila sa aming lugar. So ang unang pumasok doon sa kanyang, kasi doon sa bayan namin mayroon na tawang Bethlehem Charismatic International Fellowship, yung tawang full gospel. So yung unang nilang bigyan ng salitang, even though nga kami po ay galing ng Manila at ang kapatid ko kasi itong isang ito, ay nag-servisyo doon sa isang parish church sa Bagong Baryo. Una, naging cook sa doon kasi nga ay yung tito ko doon ay ang lolo ko ay cook doon sa kontinto at naghahanap pa sila ng assistant. So kami kasi magkapatid, mahilig talaga magluto mula pa ng elementary high school kasi meron din kami karinderya sa ating bayan. So yung kapatid ko nakuha doon naging assistant na rin sa doon. So ngayon kasi po, ang bawat isa po ay mayroong katungkulan na dapat gampanan po. So bilang isang lingkod ng Diyos, dapat manawa natin, ginabalanse po natin yung Biblia. Saka yung karanasan po natin sa buhay, yun po ang malaga. Alam po, ang bawat isa sa atin mayroong karanasan, mayroong kasaysayan. So ang sa akin lang, ibig kung may Bible tayo, may natapusan tayo mga college, o mga master degree o doctorate degree, pero the best pa rin yung tatawang real life experience is the best teacher pa rin. Yung buhay nating karanasan ay yun talaga yung best na nagtuturo sa atin kasi real natin yun eh. Karanasan natin yan. Kahit sino po ay hindi makakuha kung ano yung ating karanasan sa buhay. Yun pa ba? Maraming salamat. Dahil lahat ng mga kagaya at narinig sa amin at kami ay tumit sa iyo dahil ang lahat niya tayo ay mayroon kayo sa ulo ng bawat isa. Ito kasi sa'yo, kasi lahat tayo kasi sa'yo. Kanya tayo bibigay sa Diyos. Siguro kayo sa ngayon, mga kagawain ninyo, and noon at wala kayong pinag-aralan, ngayon yung mag-araw kayo, tapos kayo, iba-iba na ang inyong mga kultura. Yun ang aking yung masasabi, mga kapatid, kung gusto nyo makanong, hindi ko kayo pigibo. Dahil hindi naman kayo dagdag. Tama, hindi no? Ngayon yung tanong kay Gigi ko. Dahil kung Gigi mo kayo, magtanong kayo. Yung may tama. Okay, siya na. Huwag ka Gigi. Huwag ka. Gigi, ano? Yung maganda ito magsalita. Lahat tayo maging evangelista, ibig sabihin ng evangelista, kapag salita ng Diyos. Yung may sinulat siya. Ay, napulot siya. Nakita niya, nabasa niya sa Biblia. Then, kapagkat, ibig sabihin, hindi nagsulat niya, parang siya na. Ganun na. Yes. Share ko lang po itong yung nabasa mo sa Bible kagabi na yung tungkol po sa pagsisisi. Kailangan tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, puso at isip. Unang-una, nasa 1 chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalubang niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun po yun. Kailangan tanggapin po natin sa puso at isip si Panginoong Hesus dahil wala tayo dito sa mundo kundi dahil sa Kanya. At gawin natin ang gusto ng Diyos pagbabago. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, magbalik po tayo sa Diyos. Dahil yun ang dapat natin gawin. Kaya po tayo nandito sa lupa dahil may kanya-kanya po tayong katungkulan. At dapat po natin gampanan at gawin po natin ang kabutihan. At ito po yung tungkol sa pagsisisi, nasa Gawa chapter 3 verse 19. Kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawinin niya ang iyong mga kasalanan.
Yun po yun, kailangan baguhin po natin yung mga hindi magandang asal natin, alisin natin kung ano man yung mga hindi magandang asal natin. At tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, patatawarin po tayo dahil nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya gampanan po natin ang binigay na katungkulan sa atin. At sa buhay natin kung ano man yung mga aral na mabubuti na nalalaman po natin dito po sa gintong araw po ni Ama, ni Brother Ramon, ay gawin po natin yung pulutin natin ang magandang mabuting balita. Yun lamang po. Maraming salamat po. Budisto, ano? Baba ma? Ay, sasabihin, busog. Busog ka na. Hindi ko masok ka sa isipan mo. Busog ang tren mo ang nakapapasok. Very good. Busog na salita ng Diyos. Oh. Opo. Sino ba gusto mong magtanong? Sino gusto niyo ang magtanong? Gusto niyo? Sino gusto niyo magtanong? Ayun, naghihintay ako kung sino gusto niyo magtanong. Sino gusto magtanong? Ako na lang sabi. Ay, siya mo na lang magtanong. Kung parang sigurado. Ay, ako na rin sarili ko magtanong. Ay, Tama. hihintay ko. Kaya na rin sasagot. No? Ano maganda tinatanong? Ang sagot. Huwag mo magtanong, ano maganda may tatanong? Ito, brother, ang tanong natin sa pamilya natin, ito ano, kaysa tayo, mga ng ginagawa bigay sa iyo ng Diyos, ano? Anong the best ang nagawa mo, ang binigay sa iyo ng Diyos? Ganda yun, tanong hindi. Ang tanong niya, Ma, ano bang maganda ang regalo ng Diyos? Pinakamaganda. Pinakamaganda. Number 1 dyan, yung nandito po, muli tayo sa mundong ito. Isinilang tayo muli. Yes. Ano gawin ko, Ma? Yun lang. Mayroon pa nga. Ay, meron pa. Sige, tuloy po. So, kasi sa totoo lang, kung naniwala tayo sa ating reincarnation, paulit-ulit po yung mga espiritu, lalo yung mga may katungkulan na mga espiritu mula sa taas at pinaulit-ulit din silang pinababa dito sa lupa upang magampanan muli ang mga tungkulin noong hindi pa natapos. Dahil ayon sa aking pagsaliksik, pangilang ulit ko na rin itong bumalik dito sa lupa dahil yung una kong katungkulan ay hindi natapos. Kaya minsan tayong mga nandito, lalo itong may mga katungkulan, mabilis po tayo maka-adapt ng mga sarin-sarin na mga katuruan. Dahil yung unang panahon ay nandito na po tayo sa lupa. At ibinalik lang po tayo para maging lalong matapang, concise, at maging tapat sa paglingkod sa Kanya. Dahil nga po, ang panahon ngayon, sobra na pong malala ang mga kasalanan ng tao. Ngayon kung ang mga mahihinang espiritu lang ang ipapadala o pumasok muli sa katawang lupa ng tao at napakahirap po ma-overcome o malampawasan ang mga pagsubok. Sa totoo lang po, katulad ni Ama sa inyo, ako po ay napakarami rin pong pagsubok na mga trials. At ito sa by the grace and mercy, dahil lang sa grasya, habag ng ating Diyos kataas-taasan at ng ating Panginoon Kristo, kasama na po ng mga kapatiran natin mga angeles, may pinagkaloob o tinaga ng kataas-taasan upang gabayan, bantayan po yung aking paglalakbay. Dahil po, napakahirap po yung maglakbay na pag-isa ka lang, lalo sa isang lugar na wala kang kakilala, kung ipapadala ka doon upang ipamalita yung mabuting balita. Yung last ko medyo pagsubok na dinaanan nang pumunta ka ng Mindanao ng last 2021 during COVID.
dinala nila ako doon sa isang bundok. Yung bundok na yun po ay parang bago ko lang talaga napuntahan ang lugar na yun. Wala akong kakilala doon, kundi yung contact person ko lang doon. Iniwanan niya ako doon sa isang grupo. Katulad din ng mga spiritual o mga naniwala din. At iba din yung kanilang pagsamba. Doon ginamit din ako ng kataas-taasang Ama upang ipamahagi yung mabuting balita. Subalit nang matapos kami ng bandang alauna na, dahil napakaraming mga tao doon dumagsa. Okay, kaya si Mami. Mami, halika mo dito, Mami. Nadasal na, Mami? O sige, putulin muna. Sige, start naman. Maraming salamat itong stop muna kami sa mga nalalaman natin. Binigay sa amin ng Diyos ng kasaysayan ano man ang ginawa namin sa lupa. Ako itutuloy ko magkasama kayo. And thank you for watching po. Yan sa inyong lahat. Yan, Sister Pride. Shout out kay Sister Judith. Yan, Rigas. Yan, kay Brother Darwin. Nakilio Nagwalis. Yan, kay Daday Pipi Cruz. Yan, nasa lahat po ng nariyan. Blessed Friday po sa inyong lahat. At naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Yan, ito na po yung sharing po natin about sa words of God. Nabigay aral, kaalaman para magdasal po. Pasok na po ang bawat isa po sa loob para magdasal. Kanya-kanya pong pamaraan kung ano po yung kung saan tayo namulat, yung kinagisnan. Doon po tayo. Walito po, freedom po ang lahat. Kaya ingat po. Yan ang bawat isa at naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Ano po makalimot, yan nagdasal po. Sa Panginoon sa Diyos. Yun lamang po, maraming pong salamat at sa lahat po ng nariyan nanonood at dumarating yan sumusubaybay sa ating. And maraming salamat po and God bless. Yan. Magandang hapon sa lahat. Sabi po ni Tatay Joe Pitti. Yan. Magandang hapon din po tayo. And God bless po at ingat po palagi. Wala po, maraming pong salamat. And live na po tayo and God bless po.